ibinasura ng sariling asawa at matalik na kaibigan sa isang madilim at malamig na balon. Habang siya ay unti-unting lumulubog sa putik at sariling dugo, ang mga taong labis niyang pinagkatiwalaan ay walang hiyang nagpapakasasa sa kayamanang kanyang pinaghirapan. Ang huling halakhak ni Valeriana ay tila isang patalim na paulit-ulit na humihiwa sa kanyang isipan, nag-iiwan ng malupit na katotohanang wala na siyang silbi sa mga ito. Ngunit hindi siya tuluyang nilamon ng kadiliman dahil isang inosenteng kamay ang humango sa kanya mula sa impyernong iyon. Babangon siya mula sa abo upang bawiin ang lahat ng ninakaw sa kanya. Ngunit paano kung ang mismong daan ng paghihiganti ay magbukas ng mas malagim na lihim ng kanyang nakaraan? Sa kailaliman ng isang abandonadong balon kung saan naghahari ang amoy ng lumang lupa at nabubulok na mga dahon, nakahandusay ang dugo ang katawan ni Dakilaan Magdiwang. Ang lamig ng putik ay unti-unting nanunuot sa kanyang mga buto, ngunit mas matindi ang ginaw na bumabalot sa kanyang kaluluwa. Sa kanyang tabi ay ang basag niyang telepono na biglang naglabas ng isang pamilyar at malupit na tinig na naitala bago pa man siya itulak sa kamatayan. Ang boses ng kanyang asawang si Valeriana ay umibabaw sa katahimikan ng gabi. Walang bahid ng pagmamahal at puno ng pandidiri, habang inuutusan nito si Severino na ibaon siya ng malalim dahil isa na lamang siyang walang kwentang basura. Ang mga salitang iyon ay parang lason na gumapang sa kanyang mga ugat, pumapatay sa huling katiting na pag-asa at pagmamahal na natitira sa kanyang puso. Kasabay ng pag-agos ng kanyang luha ay ang tuluyang pagkamatay ng ilaw mula sa kanyang telepono. Naiwan siyang nag-iisa sa yakap ng kawalan. Bago pa man tuluyang sumuko ang kanyang diwa sa nakaambang kamatayan, isang magaspang na lubid ang bumaba mula sa itaas. Kasunod, ang maliliit at lumbang mga kamay na pilit siyang inaabot. Isang batang lalaki na may pilit at matapang na anyo sa kabila ng liit ng pangangatawan ang nagbuhos ng buong lakas upang hilahin siya pataas mula sa bibig ng hukay. Bawat paghihirap ng bata ay nagdulot ng sugat sa sarili nitong mga palad. Ngunit hindi ito bumitaw hanggang sa tuluyang maihaon ang walang malay na si Dakila sa ibabaw ng lupa. Nagmulat si Dakila ng kanyang mga mata, makalipas ang ilang oras at bumungad sa kanya ang isang tagpi-tagping bubong na yari sa kalawangin at luma ng yero. Ang hangin sa paligid ay may dalang matapang na amoy ng pinakuluang mga dahon at halamang gamot. Sa isang sulok, nakita niya ang isang matandang babae na maingat na nagtitiis sa init ng uling habang nagtitimpla ng lunas sa isang basag na palayok. Ang matanda ay si Aling Pilar. Ang tagpong iyon ay nagdala ng matinding pait sa kanyang lalamunan. Siya na nagbigay ng lahat ng luho, mamahaling alahas at kapangyarihan sa kanyang asawa ay itinapon lamang upang mamatay sa kakahuyan. Habang ang mga taong salat sa buhay at hindi niya kaano-ano ay ibinubuhos ang kanilang kakarampot na yaman upang dugtungan ang kanyang hininga. Bawat dampi ng maligamgam na gamot sa kanyang mga sugat ay tila panunumbat sa mga maling desisyon niya sa buhay. Ang pansamantalang kapayapaan sa loob ng dampa ay biglaang nawasak ng magliwanag ang labas mula sa isang hindi inaasahang at mabilis na paggapang ng apoy. Ang mga nagliliyab na bote na puno ng gasolina ay walang awang inihagis ng mga bayarang tauhan ni Severino upang puwersahang palayasin ang mga mahihirap na nakatira sa lupang iyon. Ang apoy ay walang patawad na lumamon sa mga tuyong kahoy at plastik. Tinutupok ang kaisa-isang masilungan ng maglola. Pinilit ni Dakila na ibangon ang kanyang nananakit na katawan upang ipagtanggol ang 2 taong nagligtas sa kanya. Ngunit ang kanyang mga tuhod ay mabilis na bumigay sa panghihina. Sa kalagitnaan ng nakakapasong init at usok, ang batang nagligtas sa kanya na nagngangalang Sinag ay matapang na sumuong pabalik sa loob ng nasusunog na dampa. Ang layunin ng bata ay hindi upang iligtas,
ang anumang barya o pagkain, kundi upang kunin ang isang lumang damit na tanging alaala ng kanyang yumao at pinakamamahal na ina. Walang pag-aalinlangang ginamit ni Aling Pilar ang kanyang sariling katawan upang harangan ang init ng apoy at mga nagbabagang kahoy na nahuhulog mula sa bubong. Sabay hila sa umiiyak na bata at sa nanghihinang si Dakila palabas sa madilim at mapanganib na eskinita. Nang makalayo sila sa nagngangalit na apoy, napaupo sila sa malamig at magaspang na semento sa kabila ng matinding pagkawala ng kanilang nag-iisang tahanan. Hindi inisip ng matanda ang sariling kalagayan. Ang nanginginig at magaspang na kamay ni Aling Pilar ay marahang dumampi sa buhok ni Dakila na nanlalagkit pa sa natuyong dugo at putik. Sa kabila ng kanilang pag-iyak at pagkawala ng kaisa-isang masisilungan, isang malambing na bulong ang namutawi sa mga labi ng matanda. Sinabi nitong ligtas na siya at wala na siyang dapat ikatakot pa kasunod ng isang pagtawag ng anak na tumagos sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang pagkatao. Kailanman ay hindi niya narinig ang ganoong init at pag-aruga mula sa sarili niyang asawa na ngayoy tiyak na nagdiriwang sa kanyang inaakalang kamatayan. Nang humupa ang panginginig ni Sinag, mahigpit nitong niyakap sa kanyang munting dibdib ang damit na isinalba niya mula sa nagngangalit na apoy. Sa malamlam na liwanag ng buwan na pilit tumatago sa makapal na usok, napansin ni Dakila ang isang borda sa gilid ng lumang tela. Isang pamilyar na hugis ng bulaklak na tila matagal na niyang nakita. Isang disenyong nagpabilis ng pagtibok ng kanyang sugatang puso, ngunit hindi niya matukoy kung saan ito nagmula at kung bakit ito nasa pag-iingat ng bata. Mula sa kanilang madilim na pinagtataguan, tahimik na pinagmasdan ni Dakila ang unti-unting pagkaabo ng tahanan ng mga taong nagligtas sa kanya. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom ng napakahigpit hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko at magdugo ang sarili niyang palad. Nag-iiwan ng isang tahimik na sumpa ng paghihiganti. Sa gitna ng nakakabinging katahimikan at hanging amoy abo, umalingaw-ngaw ang ingay ng mga paparating na sasakyan. Inakala nilang tulong na ang dumarating. Ngunit nang bumukas ang mga pinto nito, ang mga taong bumaba ay walang suot na uniporme ng pulisya. Sila ang mga tauhan ni Severino na may dalang malalakas na ilaw. Pilit hinahalughog ang paligid upang siguraduhing walang natirang bakas ng kanyang bangkay. Ang bawat hakbang ng mga mabibigat na sapatos ng mga ito sa ibabaw ng mga sunog na yero ay tila naghuhukay ng mas malalim na libingan. Hindi para kay Dakila, kundi para sa mga taong walang awang nagtaksil sa kanyang tiwala. Sa loob ng isang inabandonang simbahan kung saan ang tanging liwanag ay nagmumula sa mga butas ng sirang bubong, nakahimlay ang nangangatog na katawan ni Dakila. Ang matinding lagnat ay unti-unting umuubos sa kanyang natitirang lakas, nagdadala sa kanyang isipan sa isang malabong panaginip ng nakaraan. Mula sa kanyang mga tuyot at namumutlang labi, ay pumiglas ang isang pangalang matagal na niyang ibinaon sa limot. Isang mahinang usal na bumiyak sa katahimikan ng madaling araw. Lunaria. Sa hindi kalayuan, hawak ni Aling Pilar ang isang lumang mangkok na may lamang maligamgam na tubig. Nang marinig ng matanda ang pangalang iyon, nanigas ang kanyang mga daliri. Ang mangkok ay dumulas mula sa kanyang panginginig, bumagsak at nagkadurog-durog sa magaspang na sementong sahig, kasabay ng pagdaloy ng tubig na mabilis na sinipsip ng alikabok. Nanlaki ang mga mata ng matanda, isang sulyap na puno ng gulat, at pilit na itinatagong pighati ang ipinukol niya sa lalaking nilalagnat, bago niya mabilis na iniligpit ang mga basag na piraso upang itago ang nagbabadyang mga luha. Nang tuluyang mag-umaga, ang sinag ng araw ay dumaan sa mga basag na salamin ng simbahan, nagbibigay ng kakaibang init sa malamig na paligid. Nagising si Dakila na may mabigat pa ring pakiramdam. Ang lalamunan ay tila tinik na nauuhaw. Hinanap ng kanyang mga mata ang maglola at nakita niya si Sinag sa labas, sa tabi ng isang maliit at malinaw na batis.
Nilalabhan ng bata ang mga duguang basahan na ginamit bilang benda sa kanyang mga sugat. Dahil sa init ng sikat ng araw at labis na pagod sa pagkusot, hinubad ng bata ang kanyang kupasing kamiseta upang magpalamig. Habang pinapanood niya ang inosenteng bata, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Dakila. Sa ibabang bahagi ng batok ni Sinag, malinaw na nakaguhit ang isang mapulang balat na hugis buwan na nagsisimula pa lamang sumikat. Parang biglang tinakasan ng hangin ang baga ng lalaki. Ang hugis na yon ay eksaktong katulad ng balat na namamana ng lahat ng mga lalaki sa angkan ng mga magdiwang. Bumalik sa kanyang alaala ang isang hapong kasama niya si Lunaria, kung saan nakangiting hinaplos ng babae ang kanyang batok at buong pagmamahal na sinabing ang kanilang magiging anak ay tiyak na magmamana ng ganoong natatanging marka. Pilit na inihakbang ni Dakila ang kanyang mabibigat at nanginginig na mga binti palapit sa bata. Bawat hakbang ay tila pagtulak sa kanya sa isang napakalalim na bangin ng katotohanan. Habang papalapit, napako ang kanyang paningin sa manipis na pulso ni Sinag habang ito ay nagsasampay. May isang luma at kupas na pulseras na pilak na nakapulupot doon. Ang alahas na yon ay ang pinakaunang regalong binili niya mula sa kanyang unang sweldo bilang isang hamak na binata, isang alay ng wagas na pag-ibig na isinuot niya mismo sa kamay ni Lunaria nang mangako sila ng walang hanggang pagmamahalan. Nanlambot ang mga tuhod ni Dakila at halos mapaluhod siya sa damuhan. Ang batang nagligtas sa kanya mula sa hukay ng kamatayan ay walang iba, kundi ang sarili niyang kadugo. Ang bungang matagal na niyang tinalikuran at inakalang nawala na nang tuluyan. Hinarap ni Dakila si Aling Pilar na tahimik na nakatayo sa likuran ng isang punong kahoy, lihim na nagmamasid sa kanilang dalawa. Lumuluha at halos magmakaawang nagtanong si Dakila sa matanda. Sino ang nanay niya? Aling Pilar, parang awa niyo na. Sabihin niyo sa akin ang totoo. Hindi na nakayanan ni Aling Pilar na kimkimin ang katotohanan. Tuluyang bumigay ang matanda at napahagulgol. Isinalaysay ang isang madilim at maulan na gabi 11 taon na ang nakararaan. Kumatok daw si Lunaria sa kanyang munting dampa. Basang-basa, yakap-yakap. Ang isang sanggol na kulang sa buwan at halos mamatay sa sobrang panghihina at gutom. Dala ng kaawa-awang babae ang isang napakabigat na kasawian, pinagbintangan at pinalayas umano ng isang babaeng nakapula na sumira sa kanyang buong pagkatao at dangal. Wala itong ibang masilungan, kundi ang kahirapan hanggang sa tuluyan itong bawian ng buhay dahil sa sakit at kalungkutan. Ang bawat salitang binitawan ng matanda ay tila mas matalim pa sa patalim na ibinaon ng paulit-ulit sa puso ni Dakila. Naramdaman niya ang matinding pagsisisi at pagkamuhi sa sarili dahil sa kanyang pagkabulag sa kapangyarihan at kapabayaan sa pamilyang tunay na nagmamahal sa kanya. Sa kalagitnaan ng pagdurusa at paninisi ni Dakila sa kanyang sarili, lumapit si Sinag na may dalang isang maliit at sunog na kamote na kanyang matiyagang iniluto sa natitirang baga. Inosenteng ngumiti ang bata. Ang mga mata ay nagniningning ng kabutihan at inialok ito kay Dakila. Kain po kayo para lumakas kayo. Sensya na po at medyo sunog. Yan lang po ang nakuha ko kanina. Ang malambing na wika ng bata. Walang kamalay-malay na ang kaharap niya ay ang amang naging dahilan ng kanilang matinding paghihirap. Nanginginig na inabot ni Dakila ang kamote. Marahang iniiwas ang kanyang mga paningin dahil hindi niya kayang salubungin ang inosenteng tingin ng kanyang anak. Bawat kagat niya ay kasabay ng masaganang pag-agos ng kanyang mga luha. Ang pait ng sunog na balat ng kamote ay hindi kayang tumbasan ang pait ng kanyang mga pagkukulang bilang isang haligi ng tahanan. Pinigilan niya ang sariling yakapin ang bata ng mahigpit, natatakot na baka madumihan niya ang dalisay na kaluluwa nito ng kanyang madilim
at maruming nakaraan. Ang natitirang alab sa kanyang puso na dating nakalaan lamang sa paghihiganti ay biglang napalitan ng isang nag-aalab na pangakong protektahan ang batang ito sa abot ng kanyang hininga. Kinagabihan, habang tahimik na pinagmamasdan ni Dakila ang natutulog na bata, mula sa isang madilim na sulok, isang mahinang liwanag ang biglang nagmula sa loob ng lumang bag ni Sinag, ang basag na telepono ni Dakila na inakala niyang sira at patay na. Ngunit matyagang pinulot at itinago ng bata bago pa man sila tumakas mula sa nasunog na dampa ay nagkaroon ng kakarampot na lakas upang mabuhay. Umilaw ang basag na screen nito. Tahimik na nagpapakita ng isang mensahe mula kay Teresa, ang dati niyang pinagkakatiwalaang sekretarya sa kumpanya. Boss, alam kong buhay ka. Huwag kang magtitiwala kahit kanino. Ang kislap ng liwanag mula sa basag na salamin ng telepono ay nag-iwan ng isang malagim na babala. Tila isang mata sa dilim na nagpapaalala na ang laban ay hindi pa tapos. Sa labas ng abandonadong simbahan, nakatingin lamang si Dakila sa kawalan habang ang katanungan kung sino ang tunay na kakampi at kaaway ay patuloy na sumusugat sa kanyang naguguluhang isipan. Tinitigan ni Dakila ang basag na screen ng telepono kung saan nakaburda ang mensahe ni Teresa. Ang liwanag nito ay tila isang mata ng demonyo sa gitna ng madilim na gabi, nangaakit na muling buksan ang pinto sa mundong muntik nang pumatay sa kanya. Alam niyang ang bawat segundong hawak niya ang bagay na ito ay panganib para kay Sinag at Aling Pilar. Humugot siya ng malalim na hininga. Ang hangin ay puno ng amoy ng lumot at takot bago niya pinatay ang huling koneksyon sa kanyang nakaraan. Sa isang mabilis at desididong galaw ng kanyang braso, inihagis niya ang telepono sa gitna ng umaagos na ilog. Wala ni isang tunog ang lumabas sa kanyang bibig nang lumikha ang bagay na yon ng mumunting alon sa tubig bago tuluyang nilamon ng kadiliman sa ilalim. Kasabay ng paglubog nito ay ang paglilibing niya sa pangalang Dakilaan Magdiwang. Bumalik siya sa loob ng abandonadong simbahan kung saan naghihintay si Aling Pilar. Sa liwanag ng aandap-andap na lampara, inilabas ng matanda ang isang pares ng lumang gunting na kinakalawang na ang talim. Naupo si Dakila sa isang sirang bangko. Ang kanyang likod ay tuwid, ngunit ang kanyang kalooban ay wasak. Nagsimulang gumalaw ang mga kamay ni Aling Pilar. Ang bawat pagdampi ng malamig na metal sa anit ni Dakila ay nagdala ng kilabot sa kanyang buong katawan. Tila ba hindi lang buhok ang pinuputol, kundi pati na rin ang kanyang pagkakakilanlan. Ang mahahaba at magugulong hibla ng kanyang buhok ay isa-isang nahulog sa sementadong sahig, kasama ng kanyang dating kapalaluan at tiwala. Kinuha ni Dakila ang isang piraso ng basag na salamin at pinahid ng abo ang kanyang mukha upang takpan ang kinis ng kanyang balat na sanay sa aircon at mamahaling sabon. Ang lalaking nakatingin pabalik sa kanya ay hindi na ang makapangyarihang E.O., kundi isang estranghero na hinubog ng paghihirap at puot. Ang mukha ay madaling baguhin, anak, bulong ni Aling Pilar habang pinapaginig ang mga nagupit na buhok sa balikat ni Dakila. Ang boses nito ay puno ng lungkot at paalala. Pero siguraduhin mong hindi mawawala ang puso mo sa ilalim ng bagong maskara. Tumango lamang si Dakila. Ang lalamunan ay may nakabarang bukol na pumipigil sa kanya na magsalita. Kinuha niya ang natitirang pera na naitago niya sa kanyang medyas, ang huling yaman na meron siya, at isinulat ang isang maikling liham sa likod ng isang lumang resibo. Dahan-dahan, tila isang magnanakaw sa sarili niyang pamilya, lumapit siya sa natutulog na si Sinag. Ang bata ay mahimbing na nananaginip sa ibabaw ng karton. Ang mukha ay payapa at walang bahid ng dumi ng mundo. Dahan-dahang inilagay ni Dakila ang pera at liham sa ilalim ng unan na gawa sa nakatuping damit. Pinagmasdan niya ang mukha ng kanyang anak. Hinahanap ang bawat anggulo na kahawig ni Lunaria.
Sa isang iglap ng matinding emosyon, inabot ni Dakila ang maliit na kamay ni Sinag. Sa halip na hintayin ang paggalang ng bata, siya ang yumuko. Idinampi niya ang likod ng palad ng kanyang anak sa sarili niyang noo, isang baliktad na pagmamano. Ito ay hindi tanda ng paggalang sa nakatatanda, kundi isang panata ng isang ama na magsisilbing alipin ng kinabukasan ng kanyang anak. Ang mainit na balat ng bata laban sa kanyang malamig na noo ay nagbigay sa kanya ng lakas na kailangan niya upang umalis. Babalik ako, Sinag, bulong niya sa hangin. Babalik ako kapag kaya ko na kayong bigyan ng mundong hindi nasusunog. Lumipas ang 6 na buwan at tila nagbago ang ihip ng hangin sa Maynila. Isang lalaking nakasuot ng mamahaling Amerikana at itim na salamin ang bumaba sa isang pribadong eroplano. Ang kanyang buhok ay maikli at nakaayos ng rafinado. Ang kanyang balbas ay inahit ng malinis at ang kanyang tindig ay may halong lamig na kayang magpabago ng temperatura ng isang silid. Siya na ngayon si Gabriel Dalisay. Ngunit sa bawat hakbang niya, may kasamang tunog ng isang tungkod na humahampas sa makintab na sahig ng paliparan. Ang pilay sa kanyang kanang paa ay hindi peke. Ito ay ang permanenteng marka ng kanyang pagkahulog sa balon, isang paalala sa bawat sandali ng sakit na kanyang dinanas. Habang naglalakad siya sa arrival area, napahinto si Gabriel sa tapat ng isang malaking telebisyon na nakasabit sa dingding. Sa screen, nakita niya ang mukha ng kanyang asawa. Si Valeriana ay nakasuot ng itim na bestida. Ang mukha ay may bahid ng pilit na lungkot habang nagpupunas ng pekeng luha sa harap ng mga reporter. Sa tabi nito ay si Severino. Ang kamay ay nakahawak sa balikat ni Valeriana na tila isang maawain at tapat na kaibigan, ngunit ang mga mata ay nagniningning sa tagumpay. Napakasakit mawalan ng asawa, ang sabi ni Valeriana sa telebisyon. Ang boses ay garalgal sa pinag-aralang drama, pero kailangan naming magpatuloy para sa kumpanyang iniwan ni Dakila. Nanigas ang panga ni Gabriel. Ang kanyang mga daliri ay humigpit sa hawakan ng kanyang tungkod hanggang sa pumuti ang kanyang mga knuckles. Ang galit na naramdaman niya ay hindi mainit at sumasabog tulad ng apoy. Ito ay malamig, matalas, at tahimik tulad ng yelo. Ang babaeng iyon na nagpapanggap na nagluluksa ay siya ring babaeng tumawa habang siya ay nalulunod sa putik. Tinitigan niya ang imahe ni Valeriana at sa refleksyon ng salamin ng telebisyon, nakita niya ang isang Gabriel na handang pumatay gamit ang nangiti at pera. Ang bawat ritmo ng paghampas ng kanyang tungkod sa sahig habang papalayo siya sa screen ay tila bibilang ng mga araw na natitira sa huwad na kaharian ng kanyang asawa. Pumasok si Gabriel Dalisay sa malawak at malamig na conference room ng Magdiwang Holdings. Ang bawat diin ng dulo ng kanyang tungkod sa makintab na sahig ay lumilikha ng isang ritmong tila nagbabanta sa katahimikan ng silid. Ang hangin ay amoy mamahaling pabango at kape, isang amoy na dati ay nagpapatahan sa kanya, ngunit ngayoy nagpapasikip na lamang ng kanyang dibdib. Sa dulo ng mahabang mesa, nakaupo si Valeriana. Ang kanyang nangiti ay napakatamis, tila isang rosas na walang tinik, habang tinatanggap niya ang pagdating ng bilyonaryong investor na siyang huling pag-asa ng kumpanya. Hindi niya alam na ang lalaking kaharap niya ay ang asawang ipinapatay niya, na ngayon ay nagbabalik na may dalang bagong muka at pusong kasing tigas ng bato. Sinimula ni Valeriana ang presentasyon ng bagong proyekto sa pagmimina. Ang kanyang boses ay puno ng kumpiyansa habang ipinapakita ang mga graph at numero sa malaking screen. Ngunit, nang dumating sa usapin ng pondo para sa relokasyon ng mga mahihirap na nakatira sa lupain, ang mismong lugar kung saan nagtatago, sina Aling Pilar at Sinag, walang abog niyang ginalawang slide. We decided to cut the budget for the relocation, Mr. Dalisay. Wika ni Valeriana habang sumisip-sip ng kape. Tila ba ang pinag-uusapan nila ay simpleng pagbabawas ng asukal sa inumin at hindi buhay ng tao. Masyadong magastos. Besides, squatters lang naman sila.
Sanay na silang walang bahay. Yung isang matandang shareholder ang nagtaas ng kamay. Ang boses ay nanginginig sa pagtutol. Ipinaalala nito na ang lupaing iyon ay ninuno pa ng mga residente at nangako ang yumaong si Dakila na bibigyan sila ng maayos na lilipatan. Tumawa ng bahagya si Valeriana, isang tawang matinis na humiwa sa hangin. Tito, let's be realistic. Dakila was too soft. Masyado siyang emotional, kaya nga bumagsak ang stocks natin noon. Those people are parasites. Kung bibigyan mo sila ng pera, iinumin lang nila yan. Mas mabuti pang paalisin sila para matuto silang tumayo sa sarili nilang paa. It's tough love. Naramdaman ni Gabriel ang pag-init ng kanyang dugo. Ang mga ugat sa kanyang leeg ay pumintig sa galit. Ngunit ang kanyang muka ay nanatiling blangko sa likod ng kanyang madilim na salamin. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang ibato ang mesa sa mukha ng babaeng minahal niya. Ngunit alam niyang hindi pa ito ang tamang oras. Kinuha niya ang mamahaling pluma upang pirmahan ang kontrata. Ngunit sadyang binitawan niya ito. Gumulong ang pluma sa makinis na mesa at huminto sa tapat ng kamay ni Valeriana. Yumuko si Gabriel upang abutin ito at sa isang iglap, ang kanyang mga daliri ay dumampi sa kamay ng kanyang asawa. Naramdaman niya ang lamig ng balat nito at napadako ang kanyang paningin sa singsing na suot pa rin ni Valeriana, ang kanilang wedding ring. Napakabigat ng ironya. Suot pa rin nito ang simbolo ng kanilang sumpaan habang walang habas nitong niyuyurakan ang lahat ng prinsipyong pinaniwalaan ni Dakila. Nang mag-angat siya ng tingin, nagtama ang kanilang mga mata. Sa loob ng isang segundo, tila may dumaang kilabot sa mukha ni Valeriana para bang nakita niya ang multo ng kanyang asawa sa mga mata ng estranghero. Ngunit mabilis itong nawala nang ngumiti si Gabriel ng formal. You have a very pragmatic approach, Mrs. Magdiwang! Malamig na wika ni Gabriel habang pinipirmahan ng papel. Ang tinta ay tila dugo na nagpapatibay sa isang kasunduang magpapabagsak sa kanya sa huli. Nang matapos ang pulong, nagpaiwan sandali si Gabriel sa lobby habang nagkukunwaring may kausap sa telepono. Mula sa bahagyang nakabukas na pinto ng opisina, narinig niya ang halakhak ni Severino. Ang galing mo kanina, Val. Nakita mo ba yung mukha ng matandang shareholder? Good thing Dakila is dead. Kung buhay yun, sermon na naman aabutin natin. Huwag mo ngang banggitin ang pangalan ng patay na yun, sagot ni Valeriana na may halong pandidiri. He was weak. Ngayon, atin na ang lahat. Tumalikod si Gabriel. Ang kanyang dibdib ay sumisikip sa puot. Akmang aalis na siya nang harangin siya ni Teresa, ang kanyang dating sekretarya na ngayoy alalay na ni Valeriana. Iniabot nito ang isang folder, ngunit ang mga mata nito ay nanuri ng matagal sa mukha ni Gabriel. May halong pagdududa at takot sa tingin nito. Tila ba sinusubukan nitong basahin ang nasa likod ng kanyang maskara? Hindi umiwas ng tingin si Gabriel. Tinitigan niya ito ng diretso hanggang sa si Teresa na mismo ang yumuko at umatras. Pagkalabas ng gusali, sa halip na umuwi, inutusan ni Gabriel ang kanyang driver na dumaan sa gilid ng construction site kung saan malapit ang bagong tinutuluyan ni Aling Pilar. Gusto niyang makita kahit saglit si Sinag para ipaalala sa sarili niya kung bakit siya lumalaban. Ibinaba niya ng bahagya ang bintana ng kanyang sasakyan. Ang hangin ay maalikabok at mainit. Sa di kalayuan, nakita niya ang isang pamilyar na maliit na bulto. Si Sinag, may bitbit na sako ng mga plastik na bote, ay nakatayo sa gilid ng bakod. Ngunit hindi siya nag-iisa. Isang malaking gwardya ng kumpanya ang marahas na humablot sa kwelyo ng bata. Ang mga paa ni Sinag ay umangat sa lupa. Ang kanyang mga binti ay pumipigla sa ere. Sabi ng bawal mamulot dito hampas lupa. Sigaw ng gwardya, akmang susuntukin ng bata. Mula sa loob ng kanyang sasakyan, narinig ni Gabriel ang iyak ni Sinag. Isang tunog ng takot at sakit na tumagos sa makapal na salamin at dumiretso sa kanyang puso. Ang galit na kanina pa niya kinikimkim sa boardroom ay sumabog.
Hindi na siya nag-isip. Binuksan niya ang pinto ng sasakyan at ang tunog ng kanyang tungkod na humampas sa semento ay hudyat ng isang bagyo na paparating. Bumaba si Gabriel sa kanyang sasakyan at ang bawat hakbang niya ay may kasamang bigat na nagpatigil sa paghinga ng mga nakasaksi. Ginamit niya ang dulo ng kanyang baston upang itulak ng mariin ang braso ng gwardya. Sapat lamang upang mabitawan nito ang kawawang bata. Ang gwardya, na sanay manakot ng mga mahihina, ay biglang namutla nang makita ang mamahaling sapatos at ang malamig na awtoridad sa mukha ng estranghero. Agad na tumakbo si Sinag palayo, ngunit huminto ito sa di kalayuan upang ayusin ang kanyang gusgusin na damit. Nilapitan siya ni Gabriel, ang kanyang puso ay parang pinipiga sa nakikitang dungis at payat ng pangangatawan ng kanyang anak. Kumuha siya ng isang malutong na 1,000 piso mula sa kanyang pitaka at inabot ito sa bata. Ang kanyang kamay ay nanginginig sa pagnanais na yakapin ito. Ngunit hindi kinuha ni Sinag ang pera, tumingala ang bata. At sa kabila ng dumi sa kanyang mukha, nakita ni Gabriel ang pamilyar na ningas sa mga mata nito. Ang parehong apoy na nakita niya kay Lunaria noong tinanggihan nito ang kanyang mga mamahaling regalo noon. Hindi po kami namamalimos. Matigas na sabi ni Sinag, ang boses ay may halong panginginig, ngunit buo ang loob. Nagkakalkal po ako ng basura, pero hindi ako pulubi. Parang sinaksak ang dibdib ni Gabriel sa naririnig. Ang dangal na ipinakita ng bata sa gitna ng labis na kahirapan na ito. Ang pagtanggi ng bata ay sampal sa kanyang yaman, ngunit haplos sa kanyang pagkatao bilang ama. Ipinagmamalaki niya ang dugong na nananalaytay sa ugat ni Sinag. Huminga ng malalim si Gabriel at lumuhod gamit ang kanyang isang tuhod upang magpantay ang kanilang mga mukha. Hindi niya binawi ang pera. Sa halip, marahan niyang inilagay ang malutong na papel sa palad ng bata at isinara ang maliliit na daliri nito. Kunin mo ito! Malumanay na utos ni Gabriel. Ang boses ay puno ng respeto na bihira niyang ibigay sa mga kausap niyang negosyante. Hindi ito limos. Ituring mo itong advance payment para sa lahat ng mga bote at plastic na lilinisin mo sa paligid ng kumpanya ko. You are doing us a favor, kid. Tinitigan siya ni Sinag ng matagal. Tila tinitimbang kung dapat ba siyang magtiwala sa estrangherong may suot na mamahaling salamin. Sa huli, dahan-dahang tumango ang bata. Hindi niya ibinulsa ang pera ng padaskol. Sa halip, inilabas niya ang isang luma at gutay-gutay na libro mula sa kanyang sako, isang textbook na pinulot lamang sa basurahan, at maingat na inipit ang pera sa pagitan ng mga pahina nito, tila isang sagradong bookmark. Salamat po, bulong ni Sinag, bago mabilis na tumalikod at tumakbo palayo, dala ang kanyang sako na parang ginto ang laman. Naiwan si Gabriel na nakatayo sa gitna ng alikabok. Pinapanood ang papaliit na anino ng kanyang anak hanggang sa lamunin ito ng makikipot na eskinita. Kinagabihan, nagbago ang anyo ni Gabriel. Ang maalikabok na kalsada ay napalitan ng marmol na sahig ng kanyang mansyon. Ang hapagkainan ay punong-puno ng mga pilak na kubyertos at kristal na baso na kumikinang sa ilalim ng chandelier. Inimbita niya sina Valeriana at Severino para sa isang celebratory dinner. Ito ang entablado ng kanyang susunod na patibong. Ang hangin sa silid ay mabigat, puno ng amoy ng mamahaling steak at alak. Ngunit mas matapang ang amoy ng pagkukunwari. Pinuno ni Gabriel ang baso ni Valeriana ng pinakamahal na wine. Bawat galaw niya ay kalkulado, bawat ngiti ay may nakatagong lason. To the future of Magdiwang Holdings, itinaas ni Gabriel ang kanyang baso. Ang tunog ng pagdampi ng mga kristal ay matinis at matagal na umalingaw-ngaw sa katahimikan. Habang lumalalim ang gabi at dumadami ang nainom na alak, nagsimulang lumabas ang tunay na kulay ng kanyang mga bisita. Sinimulan ni Gabriel ang pagtatanim ng duda.
Pinuri niya ang talino ni Valeriana habang pinariringgan ang kawalan ng silbi ni Severino sa mga nakaraang desisyon. Nakita niya ang pagtiim ng bagang ni Severino at ang palihim na ngisi ni Valeriana. Ang lamat sa pagitan ng dalawang taksil ay nagsisimula ng bumuka. Nagpaalam sandali si Gabriel upang magtungo sa banyo, ngunit lumiko siya patungo sa kanyang opisina. Ang pinto ay bahagyang nakabukas. Sa loob, sa ilalim ng malamlam na liwanag ng lampara, nakita niya si Teresa. Ang kanyang dating sekretarya ay nanginginig ang mga kamay habang mabilis na binubuklat ang mga folder sa ibabaw ng mesa ni Gabriel, naghahanap ng anumang bahid na magagamit laban sa kanya. Hindi sumigaw si Gabriel, isinara niya lamang ang pinto ng marahan. Ang tunog ng seradura ay sapat na upang mapatalon si Teresa sa gulat. Nang makita nito ang kanyang dating amo, na ngayon ay kilala niya bilang si Gabriel, ay bumagsak ito sa sahig, lumuluhod at humahagulgol ng walang tunog. "Patawarin niyo ako, Sir Dakila," garalgal na pagsusumamo ni Teresa habang nakadikit ang noo sa sahig. Hawak nila ang anak ko, si Valeriana. Binantaan niya ang buhay ng anak ko kapag hindi ako sumunod. Napahinto si Gabriel. Ang galit na namumuo sa kanyang dibdib ay napalitan ng awa at pagkaunawa. Muli niyang nakita ang sarili niyang desperasyon kay Teresa. Pareho silang mga magulang na gagawin ang lahat para sa kanilang mga anak. Lumapit siya at iniabot ang isang panyo sa babae. "Tumayo ka, Teresa," utos niya. Hindi bilang isang boss, kundi bilang isang kakampi. "Mula ngayon, hindi ka na magtatrabaho para sa kanya. Magtatrabaho ka para sa akin at ililigtas natin ang anak mo." Bumalik si Gabriel sa dining area na may bigat at gaan sa kanyang dibdib. Tapos na ang hapunan at lasing na si Valeriana, ang babaeng dati niyang minahal ay ngayon ay isa na lamang anino ng kasakiman. Tumayo si Valeriana. Ang kanyang mga hakbang ay hindi natuwid dahil sa tama ng alak. Lumapit ito kay Gabriel. Ang amoy ng alak at pamilyar na pabango ay sumalakay sa ilong ng lalaki. Wala sa sariling isinandal ni Valeriana ang kanyang ulo sa balikat ni Gabriel. Ang kanyang mainit na hininga ay dumampi sa leeg ng lalaki, nagdulot ng kilabot na hindi galing sa pagnanasa, kundi sa pagkamuhi. "Alam mo ba, Mr. Dalisay?" bulong ni Valeriana. Ang kanyang mga daliri ay gumapang sa dibdib ng lalaki. "You smell like him." Huminto ang paghinga ni Gabriel. Ang kanyang kamay na hawak ang baso ng tubig ay humigpit ng todo. Ang manipis na salamin ay hindi nakayanan ang puwersa ng kanyang galit. Isang tahimik na lamat ang gumuhit sa baso bago ito tuluyang mabasag sa kanyang palad. "You smell like my stupid dead husband," dugtong ni Valeriana sabay halakak ng mahina. Walang kamalay-malay na ang dugo na tumutulo mula sa kamay ni Gabriel ay ang parehong dugo na minsan na niyang tinangkaang patuyuin. Sa loob ng pribado at malamig na silid ng bangko, ang bawat hininga ni Gabriel ay tila mabigat na usok na bumabara sa kanyang lalamunan. Hawak ng kanyang nanginginig na mga kamay ang susi na ibinigay ni Teresa. Isang maliit na piraso ng metal na nagtatago ng pinakamadilim na bahagi ng kaluluwa ni Valeriana. Iinasok niya ito sa seradura ng safety deposit box at ang tunog ng pag-ikot ng mekanismo ay umalingaw-ngaw sa katahimikan tulad ng isang hatol ng kamatayan. Nang bumukas ang pinto ng bakal, sumalubong sa kanya ang amoy ng lumang papel at alikabok. Mga amoy ng nakaraan na pilit ibinaon ngunit hindi kailanman nabulok. Sa loob ay hindi mga alahas o pera ang kanyang natagpuan, kundi isang itim na kwaderno at mga lumang bank records. Kinuha ni Gabriel ang kwaderno. Ang balat nito ay nanlalamig sa kanyang mga palad. Binuklat niya ang mga pahina at agad na nakilala ang sulat kamay ni Valeriana. Matulis, madiin, at puno ng yabang. Ang bawat salita ay tila punyal na unti-unting humihiwa sa kanyang dibdib. Dito, sa mga pahinang ito, detalyadong nakatala
kung paano niya inilipat ang pondo ng Charity Foundation patungo sa personal na account ni Lunaria upang palabasin itong magnanakaw. Ngunit hindi iyon ang dumurog sa puso ni Gabriel. Sa huling bahagi ng talaan, may isang resibo ng bayad sa isang kilalang botika na may nakasulat na utos sa gilid. Huwag bentahan ng gamot. Hayaan siyang mamatay sa sakit. Nabitawan ni Gabriel ang kwaderno. Tila huminto ang pag-ikot ng mundo sa paligid niya. Ang mga tuhod niya ay nanghina at napaupo siya sa malamig na sahig ng bangko. Hindi siya makahinga. Ang imahe ni Lunaria na naghihingalo, humihingi ng tulong at tinatanggihan ng lahat dahil sa utos ng kanyang asawa ay lumitaw sa kanyang isipan ng napakalinaw. Ang babaeng minahal niya, ang ina ng kanyang anak, ay hindi namatay dahil sa sakit lamang. Siya ay pinatay ng dahan-dahan, pinagkaitan ng lunas habang si Gabriel ay nagpapakasasa sa kanyang opisina, bulag sa katotohanan at bingi sa mga hinaing. Ang sakit ay hindi sumabog sa pamamagitan ng sigaw. Ito ay nanatili sa loob, isang tahimik na pagsabog na wumasak sa natitira niyang pagkatao. Ang mga luha ay nagsimulang umagos mula sa kanyang mga mata, mainit at puno ng pait, habang ang kanyang mga kamao ay nakakuyom hanggang sa bumaon ang mga kuko sa kanyang palad. Bumalik si Gabriel sa kanyang sasakyan, ngunit hindi siya agad nagmaneho. Isinandal niya ang kanyang noo sa manibela. Ang kanyang buong katawan ay yumuyugyog sa tahimik na paghikbi. Mula sa bulsa ng kanyang Amerikana, inilabas niya ang isang bagay na lagi niyang dala simula nang malaman niya ang katotohanan, ang lumang pulseras na pilak ni Sinag. Ang metal ay uminit sa kanyang palad, isang alaala ng buhay na nagmula sa pag-ibig na kanyang sinayang. Idinikit niya ang pulseras sa kanyang dibdib, sa tapat ng kanyang puso na tumitibok ng mabilis at masakit. Patawarin mo ako, Lunaria. Ang kanyang garalgal na bulong sa loob ng sasakyan, ang boses ay basag at puno ng pagsisisi. Patawarin mo ako dahil hindi kita naipagtanggol. Patawarin mo ako dahil naniwala ako sa mga kasinungalingan. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay gustong sumuko sa bigat ng konsensya. Ngunit may isang bagay na nahulog mula sa kwaderno ni Valeriana na pumukaw sa kanyang atensyon, isang nakatuping dokumento. Pinunasan ni Gabriel ang kanyang mga luha at pinulot ito. Nanlaki ang kanyang mga mata at tila binuhusan siya ng malamig na tubig. Ito ay isang insurance policy. Isang napakalaking halaga ng life insurance na nakapangalan kay Sinag Amihan. At ang nakalagay na beneficiary ay walang iba kundi si Valeriana Cruz Magdiwang. Nanginig ang buong kalamnan ni Gabriel. Alam ni Valeriana, alam ng demonyong babaeng iyon na buhay ang anak niya. At hindi lang niya ito alam. Pinaghahandaan niya ang kamatayan ng bata upang pagkakitaan pa ito. Ang galit na naramdaman ni Gabriel kanina ay nagbago ng anyo. Mula sa pagiging abo ng kalungkutan, ito ay naging nagbabagang apoy ng proteksyon. Hindi ito tungkol sa paghihiganti na lamang. Ito ay tungkol sa kaligtasan ng kaisa-isa niyang dugo. Ang plano ni Valeriana ay hindi lang burahin ang nakaraan, kundi patayin ang kinabukasan. Biglang nabasag ang katahimikan sa loob ng sasakyan nang umilaw at umugong ang kanyang telepono sa dashboard. Ang pangalan ni Teresa ay kumikislap sa screen. Agad itong sinagot ni Gabriel. Ang kanyang boses ay bumalik sa pagiging matatag at malamig. "Anong balita, Teresa?" tanong niya. Ngunit ang sagot sa kabilang linya ay nagpatigil sa kanyang puso. "Sir Gabriel." Ang boses ni Teresa ay humahangos, puno ng takot at pagmamadali. Nawawala si Aling Pilar. Ang sabi ng mga kapitbahay, may mga lalaking sa pilitang nagsakay sa kanya sa isang itim na van kanina lang. Papunta na sila sa construction site. Nabitawan ni Gabriel ang manibela. Ang kanyang paningin ay dumilim. Ang mga kamay ni Valeriana ay kumilos na. At ngayon, ang babaeng tumayong ina para kay Sinag at nagligtas sa buhay niya ay nasa panganib. Dahil sa kanya, wala ng oras
para sa mga plano. Wala ng oras para sa pagbabalat kayo. Ang digmaan ay wala na sa boardroom. Ito ay nasa kalsada na at ang buhay ng kanyang pamilya ang nakataya. Binuhay ni Gabriel ang makina ng sasakyan at ang tunog nito ay umugong tulad ng isang hayop na handang pumatay. Ang ugong ng makina ng sasakyan ni Gabriel ay umalingaw-ngaw sa loob ng basement parking. Hindi na tunog ng isang mamahaling sasakyan, kundi ng isang hayop na nasugatan at handa ng pumatay. Bago pa man tuluyang mawala ang takot sa boses ni Teresa, nagdial na si Gabriel sa isang numerong walang pangalan at naka-encrypt sa kanyang telepono. Isang maikli at madiin na utos lamang ang binitawan niya sa wikang banyaga. Sapat na upang pakilusin ang mga taong matagal nang natutulog sa dilim. Mga aninong tapat lamang sa kanya at sa lumang pangalan niyang si Dakila. Ang hangin sa loob ng abandonadong bodega ay amoy kalawang, nabubulok na kahoy at takot. Nakatali sa isang upuan sa gitna ng silid, sa ilalim ng isang nag-iisang bumbilya na aandap-andap, si Aling Pilar ay buong tapang na nakipagtitigan sa mga lalaking nakapaligid sa kanya. Ang kanyang mukha ay may pasa at ang kanyang buhok ay magulo, ngunit walang bahid ang pagsuko sa kanyang mga mata. Ano bang alam mo sa lalaking nahukay sa balon? Tanong ng leader ng mga goons. Ang boses ay magaspang at naiinip. Tinutukan nito ng patalim ang leeg ng matanda. Hindi umimik si Aling Pilar. Sa halip, dahan-dahan siyang dumura sa sahig, sa mismong paanan ng lalaki. Isang maliit na pahiwatig ng paghamak na mas matalas pa sa patalim na hawak nito. Isang matulis na hapdi ang gumuhit sa kanyang pisngi nang dumapo ang palad ng lalaki. Ngunit bago pa man nito maulit ang kanyang pananakit, biglang bumukas ng malakas ang nag-iisang pinto ng bodega, lumikha ng isang malakas na pagyanig sa buong istruktura. Ang liwanag mula sa labas ay sumilaw sa kanilang mga mata, at sa gitna nito ay nakatayo ang isang figura, matangkad, nakasuot ng itim, at may hawak na tungkod. Sino ka? Sigaw ng leader. Itinaas ang patalim na may bahid ng dugo ni Aling Pilar. Hindi sumagot si Gabriel. Sa halip, sinundan siya ng pagpasok ng dalawa pang lalaking nakasuot ng itim, mga profesional na mabilis at tahimik na kumilos. Hindi nila kailangan ng baril. Ginamit lamang nila ang kanilang mga kamay at ang bigat ng kanilang katawan upang isa-isang patahimikin ang mga goons ni Valeriana. Ang mga tunog na namayani sa loob ng bodega ay hindi na sigaw, kundi ang mga nababasag na buto at ang pagbagsak ng mga walang malay na katawan sa semento. Si Gabriel ay dahan-dahang lumapit kay Aling Pilar. Hindi niya pinansin ang kaguluhan sa kanyang paligid. Ang tanging nakikita niya ay ang duguan, ngunit matatag na mukha ng babaeng nagligtas sa kanya, ang babaeng itinuring niyang pangalawang ina. Inabot niya ang isang panyo at marahang pinunasan ng dugo sa gilid ng labi ng matanda. Okay lang po ba kayo? Nay? Bulong niya. Ang boses ay puno ng pag-aalala at pagsisisi. Tinitigan siya ni Aling Pilar. Sa kabila ng pagbabago sa kanyang mukha, buhok at pananamit, nakita ng matanda ang parehong kaluluwa sa likod ng madilim na salamin. Ang mga mata ay hindi nagsisinungaling. Nakita niya ang takot, ang galit at ang pagmamahal ng isang anak na handang pumatay para sa kanyang pamilya. Hinawakan ni Aling Pilar ang kamay ni Gabriel. Ang magaspang nitong palad ay dumampi sa mga sugat na natamo ng lalaki mula sa nabasag na baso. Isang maliit na peklat sa ibabaw ng kamay ni Gabriel. Isang marka na natamo niya noong bata pa siya, ang nagsilbing kumpirmasyon sa matanda. Kahit anong maskara ang suotin mo, kilala ko ang puso mo. Ang boses ni Aling Pilar ay parang isang banayad na haplos sa sugatang kaluluwa ni Gabriel. Tumingala ang lalaki at sa likod ng kanyang madilim na salamin, nangingilid ang mga luhang matagal na niyang pinipigilan. Nay, I am so sorry. I promise to keep you safe. Pero dahil sa akin, nasaktan kayo. Garalgal na muling usal ni Gabriel habang inaalalayan ang matanda na tumayo. Umiling si Aling Pilar. Ang kanyang mga mata
ay puno ng pag-unawa. Huwag mo akong alalahanin, anak. Mas malakas ako kaysa sa inaakala mo. Pero si Sinag, kailangan mo siyang ilayo rito. Alam na nila, Dakila. Alam na nila ang tungkol sa bata. Ang babalang iyon ay tila isang malamig na hangin na dumaan sa likod ni Gabriel. Agad siyang lumingon sa kanyang mga tauhan at nag-utos na dalhin ang matanda sa isang ligtas at lihim na bahay bakasyunan sa labas ng lungsod. Ang pag-alis nila sa madilim na bodega ay tahimik. Tanging ang tunog ng kanyang tungkod na humahampas sa maalikabok na semento ang nagbibigay ng ritmo sa kanyang nagmamadaling mga hakbang. Nang makarating si Gabriel sa kanyang sariling tahanan, sinalubong siya ng isang nakakabinging katahimikan. Ang mga ilaw sa silya ay patay, ngunit ang pinto ng kanyang opisina ay bahagyang nakabukas. Isang bagay na kailanman ay hindi nangyayari dahil siya lamang ang may hawak ng susi nito. Ang hangin sa loob ng silid ay may kakaibang amoy. Hindi ito ang amoy ng kanyang paboritong kape o ng lumang libro. Ito ay ang matapang at nakakahilong amoy ng mamahaling pabango ng rosas, ang amoy ni Valeriana. Dahan-dahang lumapit si Gabriel sa kanyang mesa. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang tambol na nagbababala ng panganib. Doon, sa ibabaw ng kanyang mga mahahalagang dokumento, ay may isang piraso ng papel. Isa itong larawan na kinuha mula sa malayo. Malabo, ngunit malinaw na nagpapakita ng sandaling mahigpit niyang niyakap si Aling Pilar sa harap ng bodega kanina lamang. Ang mas nakakakilabot ay ang mensaheng nakasulat sa ibabaw ng larawan, gamit ang isang matingkad at pulang lipstick. Tila sariwang dugo na iginuhit ng isang kamay na walang katinoan, nakasulat ang mga salitang, "Sino ka ba talaga, Gabriel Dalisay? O baka dapat kitang tawaging mahal ko?" Ang lamig na gumapang sa buong katawan ni Gabriel ay hindi nagmula sa aircon ng silid. Ito ay ang katotohanang ang kanyang maskara ay hindi na sapat upang protektahan siya. Ang halimaw na kanyang kinakalaban ay hindi na lang basta naghihintay sa dilim. Ito ay nasa loob na ng kanyang kuta. Hawak ang kanyang lihim at handa nang sumakal sa kanya sa sandaling pumikit siya. Ang tanong na iniwan ng pulang lipstick ay hindi lamang isang panunukso, kundi isang hamon na ang digmaang ito ay magiging mas malupit kaysa sa kanyang inaasahan. Ang gabi ay balot ng isang mabigat at nagbabantang katahimikan habang tinatahak ni Gabriel ang daan patungo sa lihim na bahay kung saan pansamantalang nakatago sina Aling Pilar at Sinag. Ang bawat paghinga niya ay tila may kasamang bubog na sumusugat sa kanyang lalamunan. Dala ng takot na baka ito na ang huling pagkakataon na makita niya ang kanyang anak bago sumabog ang lahat sa darating na bukas. Ang sikat ng buwan ay malamlam, sapat lamang upang aninagin ang kanyang anino na tila isang estranghero sa sarili niyang buhay. Nang pumasok si Gabriel sa loob ng bahay, hindi yakap ang sumalubong sa kanya. Sa gitna ng sala, nakatayo si Sinag na may hawak na isang piraso ng kahoy. Ang kanyang maliliit na binti ay nanginginig, ngunit ang kanyang tindig ay puno ng tapang. Nakaharang ang bata sa harap ni Aling Pilar, pilit itong pinoprotektahan mula sa misteryosong bilyonaryo na sa tingin niya ay nagdala lamang ng gulo sa kanilang tahimik na buhay. Ang mga mata ni Sinag ay nagniningning sa galit at pagdududa, mga matang katulad ng kay Lunaria noong huling beses silang magkita. "Huwag po kayong lalapit," sigaw ni Sinag. Ang boses ay garalgal sa pinaghalong takot at determinasyon. "Alam ko po ang mga katulad nyo. Gagamitin nyo lang kami para sa kumpanya nyo. Tapos itatapon nyo rin kami gaya ng ginawa nyo sa dampa namin." Ang bawat salita ng bata ay parang latigo na humahampas sa konsensya ni Gabriel. Nanigas siya sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang tungkod ay tila nawalan ng silbi sa pagsuporta sa kanyang nanghihinang mga tuhod. Sa harap ng inosenteng galit ng kanyang anak, gumuho ang lahat ng pader na itinayo ni Gabriel Dalisay.
Hindi na niya kayang magpanggap. Hindi na niya kayang itago ang katotohanan sa likod ng mamahaling Amerikana at madilim na salamin. Dahan-dahang binitiwan ni Gabriel ang kanyang tungkod na lumikha ng isang mahinang tunog sa sahig bago ito gumulong palayo. Inalis niya ang kanyang itim na salamin, inilalantad ang kanyang mga matang puno ng luha at pagsisisi. Sa harap ni Sinag, dahan-dahan siyang lumuhod sa magaspang na sahig, hinahayaang dumampi ang kanyang mga tuhod sa alikabok. Ang makapangyarihang investor ay nawala, at ang tanging natira ay isang amang wasak ang pagkatao. Sinag, anak. Tingnan mo ako. Ang pakiusap ni Gabriel. Ang kanyang boses ay hindi na malamig at matigas, kundi basag at puno ng pighati. Naalala mo ba ang gabi sa ilalim ng ulan? Ang amoy ng sunog na kamote na ibinahagi mo sa isang taong hindi mo kilala? Ang mga kamay mong humila sa akin mula sa dilim ng balon? Nabitawan ni Sinag ang hawak niyang kahoy. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Pilit na inaaninag ang mukha ng lalaking nasa harap niya. Ang boses na yon ay pamilyar. Ito ang boses ng lalaking inalagaan niya sa dampa. Ang boses na nagbigay sa kanya ng kakarampot na pag-asa sa gitna ng hirap. Inilabas ni Gabriel mula sa kanyang bulsa ang isang kupas na papel. Ang kalahati ng birth certificate ni Sinag na itinago ni Lunaria at ang pulseras na pilak na pag-aari ng bata. Ako ang tatay mo, Sinag. Ako ang lalaking hindi naging sapat para sa nanay mo. Ako ang amang naging bulag at bingi. Pero nahanap niyo ako sa gitna ng hukay. Patawarin mo ako, anak. Patawarin mo si tatay. Ang katahimikan sa loob ng silid ay tila tumigil. Tanging ang paghinga lamang nila ang naririnig. Ang mga luha ni Sinag ay nagsimulang umagos. Hindi na dahil sa galit, kundi dahil sa isang katotohanang matagal na niyang hinahangad. Ngunit hindi inasahang darating sa ganitong paraan. Ang lahat ng hirap, ang pangungulila sa bawat gabi at ang pagnanais na magkaroon ng sandigan ay bumuhos sa isang iglap. Walang salitang binitawan si Sinag. Sa halip ay mabilis siyang tumakbo patungo kay Gabriel at mahigpit na yumakap sa leeg nito. Ang bata ay humagulgol ng malakas. Isinasandal ang kanyang mukha sa balikat ng amang matagal nang nawala. Niyakap siya ni Gabriel ng napakahigpit. Tila ba kapag bumitaw siya ay maglalahong muli ang lahat. Idinampi ni Gabriel ang kanyang mukha sa buhok ng bata, na amoy araw at pawis. Isang amoy na para sa kanya ay mas mabango pa sa anumang mamahaling pabango sa mundo. Sa sandaling iyon, ang lahat ng sugat ng nakaraan ay tila nagsimulang maghilom. Daddy, bakit ngayon lang? Ang gumaralgal na tanong ni Sinag sa pagitan ng kanyang mga hikbi. Andito na si tatay, anak. Hinding-hindi na kita iiwan. Pangako yan. Bulong ni Gabriel habang hinahaplos ang likod ng bata. Ang kanyang sariling mga luha ay bumabasa sa damit ni Sinag. Ngunit ang sagradong sandali ng kanilang muling pagkikita ay biglang nabulabog ng umilaw ang telepono ni Gabriel sa ibabaw ng mesa. Ang pangalan ni Teresa ay muling kumislap na tila isang babala ng paparating na bagyo. Mabilis na pinunasan ni Gabriel ang kanyang mga mata at sinagot ang tawag, ngunit ang narinig niya ay nagpalamig sa kanyang buong kalamnan. Sir Gabriel, wala na tayong oras. Ang humahangos na boses ni Teresa ay puno ng desperasyon. Nalaman na ni Valeriana ang lahat. Hawak na niya ang ebidensya na ikaw at si Dakila ay iisa. Papunta na siya sa board meeting bukas kasama ang mga pulis at media para ipahiya ka at ipakulong sa kasong fraud. Sir, kailangan niyo nang tumakas habang may pagkakataon pa. Napatitig si Gabriel kay Sinag na ngayon ay nakatingin sa kanya ng may takot at pag-asa. Ang kaligayahan ng kanilang muling pagkikita ay agad na nabaon sa ilalim ng nakaambang panganib. Ang tanong ay hindi na kung paano siya maghihiganti, kundi kung paano niya mapapanatiling ligtas ang anak na kakayakap pa lamang niya. Sa gitna ng dilim ng gabi, ang kinabukasan ay tila isang mabuhay na tulay
na anumang oras ay maaring gumuho. Ang bulwagan ng Magdiwang Holdings ay tila isang malaking entablado ng paghuhukom sa umagang yon. Ang bawat sulok ay punong-puno ng mga taong may kani-kaniyang interes. Mga mamamahayag na handang kumuha ng pinakamainit na balita, mga shareholder na balisa sa kanilang mga puhunan, at ang mga pulis na nakatayo ng matuwid sa gilid, handang magsilbi ng hustisya. Sa gitna ng lahat, nakatayo si Valeriana sa itaas ng batan. Ang kanyang mukha ay may bakas ng tagumpay at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kislap ng isang manununggab na malapit nang makuha ang kanyang biktima. Ang kanyang suot na pulang bestida ay tila sumisigaw ng kapangyarihan at paghamak. Ladies and gentlemen, ang panimula ni Valeriana, ang kanyang boses ay umaling-awngaw sa buong silid sa tulong ng mga speaker, pununo ng pekeng awit ng katotohanan. We have an impostor among us. Ang lalaking nagpakilala bilang si Gabriel Dalisay ay isang kriminal na nagtatago sa likod ng isang huwad na pagkakakilanlan upang nakawin ang kumpanyang ito mula sa aking mga kamay. At ngayong araw, ang lahat ng kanyang kasinungalingan ay magtatapos. Sa gitna ng kanyang pahayag, bumukas ang malaking pinto sa dulo ng bulwagan. Ang lahat ng paningin ay napadako sa lalaking naglalakad nang may dahan-dahan ngunit may pambihirang awtoridad. Ang bawat diin ng dulo ng kanyang tungkod sa marmol na sahig ay tila isang tibok ng puso na bumibilang ng oras. Si Gabriel Dalisay ay pumasok na walang bakas ng takot sa kanyang mukha. Kahit pa ang mga kamera ay nakatutok sa kanya at ang mga pulis ay nagsisimula ng humakbang palapit. Mr. Dalisay, patuloy ni Valeriana na may kasamang mapanuyang halakhak. You are brave to show your face here. Or should I say, your fake face. Officers, arrest this man for fraud and identity theft. Haharangin na sana ng mga pulis si Gabriel nang itaas nito ang kanyang kamay. Isang hudyat na nagpatigil sa lahat. Sa halip na magsalita, itinuon niya ang kanyang paningin sa malaking screen sa likuran ni Valeriana. Sa isang iglap, ang slide ng kumpanya ay napalitan ng isang video na malinaw at nakakapangilabot. Nakita ng lahat ang mukha ni Severino at Valeriana sa loob ng isang madilim na silid. Ang kanilang mga tinig ay naririnig ng lahat habang pinag-uusapan ang paglipat ng mga nakaw na pondo at ang kanilang malupit na halakhak tungkol sa kung paano nila inilibing ng buhay si Dakila sa lumang balon. Ang buong bulwagan ay napuno ng isang sabay-sabay na paghapos ng hininga mula sa mga manunood. Ang mukha ni Valeriana ay biglang nawala ng kulay, naging kasing puti ng papel, ngunit ang kanyang pagiging kontrabida ay nanatili hanggang sa huli. Fake! It's a deep fake! Huwag kayong maniwala sa kanya. Sinisiraan niya lang ako. Sigaw ni Valeriana. Ang kanyang boses ay naging matinis at desperado habang pilit na kinukumbinsi ang mga tao. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang itinuturo si Gabriel. Dahan-dahang kinuha ni Gabriel ang isang basang puting tela mula sa kanyang bulsa. Sa harap ng lahat, sa harap ng mga kumikislap na flash ng kamera, marahan niyang ipinahid ang tela sa kanyang mukha. Binura niya ang mga linya ng makeup na nagpapatanda sa kanya, inalis ang mga pekeng bahagi ng kanyang balat at tinanggal ang kanyang madilim na salamin. Ang bawat galaw niya ay tila isang ritual ng pagkabuhay na muli. Nang iangat niya ang kanyang ulo, ang lahat ay napasinghap. Ang mga luma at tapat na empleyado ay napaluha. Hindi na si Gabriel Dalisay ang nakatayo doon, kundi ang tunay na hari ng kumpanya. Si Dakilaan Magdiwang ay nagbalik mula sa kamatayan. Kumusta, asawa ko? Ang boses ni Dakila ay malalim. Bawat salita ay tila may bigat ng 6 na buwan ng paghihirap sa putikan. Akala mo ba ay ganun lang kadaling ibaon ang katotohanan kasama ng aking katawan? Nanigas si Valeriana. Ang kanyang panga ay nanginig at ang kanyang mga mata ay tila luluwa
sa sobrang gulat at takot. Sinubukan niyang magsalita, ngunit ang tanging lumabas sa kanyang bibig ay ang tunog ng paghabol sa hininga. Si Severino, na nakatayo sa tabi, ay agad na sinubukang tumakas patungo sa likurang pinto, ngunit mabilis siyang hinarang ng mga tauhan ni Dakila at ng mga pulis na ngayon ay nalaman na kung sino ang tunay na kriminal. Habang kinakabitan ng posa si Severino, muling hinarap ni Dakila ang kanyang asawa. Ang mga mata ni Dakila ay puno ng isang matinding pait na hinaluan ng awa. Tapos na ang pagpapanggap mo, Valeriana. Ang lahat ng yaman at kapangyarihang pinatay mo para makuha ay muling mawawala sa iyo. Ngunit si Valeriana, sa gitna ng kanyang pagbagsak, ay biglang tumawa ng buong pait habang kinakaladkad siya ng mga pulis. Ang kanyang tawa ay tila isang sumpa na lumutang sa hangin. Akala mo ba nanalo ka na, Dakila? Sa tingin mo ba ay hahayaan ko lang kayong maging masaya ng anak ng babaeng yun? Habang narito ka at naglalaro ng bayani, ang kumaling mga tao sa slums ay wala nang babalikan. I gave the order to flatten that place an hour ago. Tingnan natin kung may matatagpuan ka pang pamilya pag-uwi mo. Naramdaman ni Dakila ang isang matinding lamig na gumapang mula sa kanyang paa hanggang sa kanyang ulo. Ang kumpanya, ang yaman, ang paghihiganti. Lahat ng yon ay biglang nawalan ng halaga. Agad niyang inilabas ang kanyang telepono at dinalian ang numero ni Aling Pilar. Ang bawat segundong paghihintay ay tila isang taon ng pagdurusa. Ngunit sa kabilang linya, tanging ang paulit-ulit na tunog ng linya na wala nang sumasagot ang kanyang narinig. Ang katahimikan mula sa kabilang panig ay tila isang malupit na sagot na ang kanyang pinakamalaking takot ay maaaring nagkatotoo na. Sa gitna ng kanyang tagumpay sa boardroom, naramdaman ni Dakila ang isang pamilyar na pakiramdam ng pagbagsak. Tila muli siyang inihuhulog sa isang madilim at walang katapusang balon. Hindi na pinansin ni Dakila ang mga nagkakagulong mamamahayag at ang kislap ng mga lente ng kamera na tila mga bituing nag-aagawan ng atensyon sa loob ng boardroom. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis at marahas na pagtibok ng kanyang puso na tila isang ibong pilit kumakawala sa isang masikip na long. Binitawan niya ang kanyang tungkod at tumakbo palabas ng gusali. Hindi alintana ang kirot sa kanyang binti na nagpapaalala sa kanyang madilim na nakaraan. Ang kanyang sasakyan ay humarurot sa gitna ng kalsada. Nilalampasan ang lahat ng balakid habang ang kanyang isipan ay tinitirintas ng takot at panalangin. Ang bawat segundong lumilipas ay tila isang habambuhay na pagdurusa habang iniisip niya ang kaligtasan ni Sinag at Aling Pilar. Nang makarating siya sa bukana ng komunidad, sumalubong sa kanya ang isang makapal na ulap ng alikabok at usok na nagpapadilim sa sikat ng araw. Ang amoy ng gumuhong semento at basang lupa ay nanunuot sa kanyang ilong. Ang malalaking makinarya ay nakatigil na, ngunit ang pinsalang naiwan ng mga ito ay sapat na upang durugin ang anumang katatagan ng loob. Ang mga tahanang yari sa tagpi-tagping kahoy at yero ay naging mga tumpok na lamang ng basura sa gitna ng kalsada. Nakita ni Dakila ang mga nanay na yakap ang kanilang mga anak habang humahagulgol sa gilid ng mga guho, mga taong nawalan ng lahat sa loob lamang ng isang oras. Sinag, Aling Pilar. Ang sigaw ni Dakila ay pumitlag sa hangin, ngunit ang tanging sumasagot sa kanya ay ang malungkot na ihip ng hangin at ang mga hikbi ng mga taong nasa paligid. Naglakad siya sa gitna ng mga nagkalat na alaala, isang sirang tsinelas, isang maduming manika, at mga basag na plato. Ang bawat hakbang niya ay tila pagtapak sa sarili niyang puso. Ngunit sa isang sulok ng dating kalsada, sa likod ng isang malaking tipak ng pader na hindi natumbok ng traktora, nakita niya ang isang pamilyar na bulto. Si Aling Pilar ay nakatayo ng matuwid, yakap-yakap si Sinag at ang dalawa pang batang kapitbahay. Ang matanda
ay tila isang matibay na puno na hindi natumba ng bagyo. Nang magtama ang kanilang mga mata, ang takot sa dibdib ni Dakila ay napalitan ng isang napakalalim na pasasalamat na halos magpaluhod sa kanya sa putikan. Mabilis na tumakbo si Sinag patungo sa kanya at isinubsob ang mukha sa kanyang dibdib. Ang bata ay nanginginig pa rin. Ang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa pulo ni Dakila. Marahang hinaplos ni Dakila ang buhok ng anak. Tinitiyak sa kanyang sarili na hindi ito isang panaginip. Sa harap ng mga taong nawalan ng tirahan, tumayo si Dakila ng may bagong paninindigan. Ang yaman na dati niyang ginamit upang protektahan ang kanyang sarili ay gagamitin na niya ngayon upang itayo ang buhay ng iba. Lumipas ang isang buwan at ang mga sugat ng kahapon ay unti-unti nang nagkakaroon ng langib. Binisita ni Dakila si Valeriana sa loob ng malamig at madilim na bilangguan. Ang babaeng dati ay laging nakasuot ng seda at mamahaling alahas ay ngayon nakasuot na lamang ng kupas na uniforme. Ang buhok ay magulo at ang mga mata ay puno ng hindi maapulang puot. Sa kabila ng lahat, pilit pa ring pinapanatili ni Valeriana ang kanyang tridor na tinig. "Don't look at me with pity, Dakila," ang wika ni Valeriana habang ang kanyang mga daliri ay nakakapit sa bakal na rehas. "You think you won? You're just a fool who traded a multi-billion industry for a group of beggars. Kung naging masunurin ka lang sa akin, hindi sana tayo humantong sa ganito. You were too weak to handle power." Tiningnan lamang siya ni Dakila nang may katahimikan. Walang galit, walang puot, kundi isang malalim na awa para sa isang kaluluwang nalunod sa sariling kasakiman. "You have everything back then, Valeriana. You have a family, a name, and my trust. Pero mas pinili mong yakapin ang mga bagay na walang buhay. Power didn't make you strong. It made you empty. I am not here to mock you. I am here to tell you that I've forgiven you, not because you deserve it, but because my son deserves a father who isn't consumed by hatred." Tumalikod si Dakila at iniwan ang asawa sa gitna ng kanyang mga guni-guni at malupit na halakhak na unti-unting napalitan ng pag-iyak ng desperasyon. Ang paglabas niya sa kulungan ay tila isang hudyat ng kanyang ganap na paglaya mula sa nakaraan. Sa sumunod na araw, isang malaking pagtitipon ang naganap sa lupang dati ay mambubungkal ng yaman, ngunit ngayoy mambubungkal na ng pag-asa. Sa harap ng media at ng komunidad, formal na ipinahayag ni Dakila ang pagbuwag sa proyektong pagmimina. Sa mismong lugar kung saan matatagpuan ang giit ng balon na muntik nang maging libingan niya, siya na mismo ang humawak ng pala. Sa bawat bagsak ng lupa sa loob ng butas, tila inililibing na rin ni Dakila ang bawat sakit at pagkakamali ng kanyang nakaraan. Ang balon ay tuluyan ng natabunan at sa ibabaw nito ay itatayo ang pundasyon ng isang paaralan at sentro ng kalinga na ipapangalan niya kay Lunaria. Ang hangin sa hapon ay malamig at may dalang amoy ng bagong lupang binungkal. Habang pinagmamasdan ni Dakila ang mga plano para sa Lunaria Foundation, naramdaman niya ang isang banayad na haplos sa kanyang kamay. Si Sinag ay nakatayo sa kanyang tabi, nakangiti habang pinagmamasdan ang mga batang naglalaro sa di kalayuan. Ang sikat ng araw ay uonte-unting naglalaho sa abot tanaw. Nag-iiwan ng isang kulay kahel na langit na tila isang pangako ng isang bagong simula. Lumipas ang 2 taon at ang lupang dati ay saksi sa ingay ng mga makinarya at alikabok ng pagmimina ay naging isang paraiso ng karunungan at kalinga. Ang sikat ng araw sa umagang iyon ay tila mas maliwanag, yumayakap sa mga bagong pinturang gusali ng Lunaria Foundation. Ang hangin ay hindi na amoy usok. Ito ay may dalang samyo ng mga sariwang bulaklak at ang himig ng tawanan ng mga bata na tila mga nota ng isang masayang kanta na lumulutang sa himpapawid. Sa gitna ng malawak na hardin, nakatayo si Dakila. Wala na ang kanyang mamahaling Amerikana
at ang itim na salaming nagkukubli ng kanyang pagkatao. Nakasuot lamang siya ng isang simpleng puting barong. Ang kanyang mukha ay maaliwalas at ang kanyang mga mata ay wala ng bahid ng puot. Sa kanyang tabi ay si Aling Pilar na nakasuot ng kanyang pinakamagandang terno. Ang mukha ay bakas ang kagalakan habang pinapanood ang mga bunga ng kanilang paghihirap. Dumating ang pinakahihintay na sandali ng programa. Umakyat sa entablado si Sinag na ngayon ay isang matangkad at malusog na teenager. Suot ang kanyang uniforme na may kislap ng katalinuhan sa bawat galaw. Siya ang inatasang magbigay ng pasasalamat para sa pagbubukas ng unang paaralan sa ilalim ng pundasyon. Ang lugar na ito, panimula ni Sinag, ang kanyang boses ay buo at puno ng emosyon na umalingaw-ngaw sa buong paligid. Ay dati ay isang madilim na hukay, isang lugar kung saan ang pangarap ay tila malabong bituin. Ngunit may isang tao na bumangon mula sa kailaliman ng balon upang magbigay sa amin ng hagdan patungo sa liwanag. Tumingin si Sinag ng diretso sa mga mata ni Dakila. Ang kislap sa mga mata ng bata ay sapat na upang magpabilis ng tibok ng puso ng ama. Hindi lang po siya nagtayo ng mga pader at bubong. Ibinalik niya sa amin ang aming dangal. Kaya sa harap ninyong lahat, gusto kong magpasalamat sa taong itinuro sa akin na ang tunay na kayamanan ay hindi nahuhukay sa lupa, kundi matatagpuan sa loob ng puso. Pagkababa ni Sinag sa entablado, hindi siya nag-atubiling tumakbo patungo kay Dakila. Sa harap ng maraming tao, sa gitna ng palakpakan na tila banayad na hampas ng mga alon sa pampang, mahigpit na niyakap ni Sinag ang kanyang ama. "Salamat po, tatay." Ang riniig na bulong ni Sinag, isang salitang rumesonansa sa buong pagkatao ni Dakila. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Dakila ang ganap na paghilom ng kanyang huling sugat. Napatawad na niya ang kanyang sarili sa mga taon ng pagkabulag. Napatawad na niya si Valeriana, hindi dahil sa karapat-dapat ito, kundi dahil ang kanyang puso ay wala ng puwang para sa anumang bigat. Ang kapayapaang naramdaman niya ay hindi ang katahimikan ng libingan, kundi ang katahimikan ng isang payapang dagat pagkatapos ng isang malakas na bagyo. Habang pinagmamasdan ni Dakila ang pangalan ni Lunaria na nakaukit sa ginto sa itaas ng pintuan ng paaralan, alam niyang nakangiti ang babaeng tanging minahal niya mula sa kabilang buhay. Ang kanyang sakripisyo ay hindi nawalan ng saysay. Ang pag-ibig na minsang tinangkang ibaon sa limot ay muling nabuhay sa bawat batang nag-aaral at sa bawat pamilyang natutulungan ng pundasyon. Ang huling sulyap ni Dakila ay sa abot-tanaw kung saan ang langit at lupa ay tila nagtatagpo. Ang buhay ay hindi tungkol sa kung gaano kakalawak ang imperyong naitayo mo, kundi sa kung gaano karaming buhay ang iyong naantig at nailigtas. Sa bawat hawak niya sa kamay ni Sinag, batid ni Dakila na nahanap na niya ang kanyang tunay na diamante. Isang diamanteng hindi nabibili ng pera, kundi hinubog ng pagmamahal, pagpapakasakit at wagas na pag-asa. Ang kwento ng kanyang buhay ay hindi nagtapos sa ilalim ng madilim na balon, kundi nagsimula sa ilalim ng maliwanag na sikat ng araw. Bilang isang ama, isang anak, at isang taong muling natutong magmahal ng walang alinlangan.